Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nangarap para sa kanyang sarili lamang. Siya ay si Agnes. Lumaki ako sa simpleng buhay. Ngunit dumating ang panahon na pinagsawaan ko yun. Kaya kahit ayaw ni na inay at itay, iniwan ko sila. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Naging masaya naman ako dahil naramdaman ko ang sarap ng buhay. Ang gaganda lahat, di ba, Aida? Oo, Agnes. Sigurado, mahal na naman ang mga damit at sapatos at mga bags ito. Ay, hindi naman ako binibili ni Roger ng mumurahin tuwing mag-a-abroad siya. Iba na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi na ikaw yung dating waitress na kasama ko sa restaurant noon. Ngayon, nakatira ka na sa magandang apartment na may kumpletong kasangkapan. Sagana sa mga magagandang damit at alahas. At may kotse at savings na rin. Di ba? Masasabi ko kahit hindi ako nakapagkuleyo, naabot ko yung mga pangarap ko. Oo nga. Sa loob ng 3 taon, naabot mo lahat. Eh, paano? Matalino kasi ako. Kaya ikaw, Mm. dapat yun din yung gawin mo para makaalis ka na sa restaurant. At ikaw naman ang pagsilbihan. Wala na ako doon, Agnes. Ha? Natapos ko na kasi yung dressmaking. Kaya tumatanggap na lang ako ng tahiin doon sa inuupahan kong bahay. Masaya ka na ng ganon? Eh, oo naman. Dahil kahit paano, may natapos na ako. At wala nang lalaking magcha-chancing sa akin ngayon. Pero may isa pa akong pangarap na gusto kong gawin. At pinaghahandaan ko na yun. O ano, Citify? Nabusog ka ba? Sobrang busog, Roger. Thank you, ha. Dinala mo uli ako dito sa favorite kong restaurant. Alam mo naman, basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Kaya nga mamimiss kita eh. Ha? Bakit? Mag-abroad ka na naman ba? Aalis kami ng misis ko. Gusto niyong dalawin namin ang anak namin na nasa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Mag-iiwan ako sa iyo ng sapat na halaga para magamit mo habang wala ako. Okay. No choice naman ako eh. Kaya ngayon, susulitin ko ang huling araw natin, ha? Aida, pasensya ka na sa abala, ha? Ano ka ba? Kaibigan kita eh. Buti nga pinasyalan mo ako dito sa bahay ko. Paano naiinip ako sa bahay? Wala si Roger. Wala akong kasamang mamasyal. Yayayain sana kita. Ay, naku, pasensya ka na. Bakit? Ang dami kong tahiin eh. Kailangan matapos ko ito. Balita pa naman na baka mag-lockdown tayo dahil sa paglaganap ng COVID-19. Kakainis yung COVID na yan. Bakit ba kasi nagkaroon ng ganyan? Problema ng mundo ngayon yan. Kaya nga dapat mag-ingat tayo at maghanda. At higit sa lahat, magtiwala sa magagawa ng Diyos. Lalo na ngayon sa ganitong sitwasyon. Oo na. Ako naman para kang madre kung magsalita. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Ay, oo nga pala. Nasalubong ko si Aling Nena nung makalawa, yung kapitbahay natin sa probinsya. Narito pala sila. Oo, pauwi na sila nung makita ko eh. Nagbakasyon lang sila dito sa Maynila. Kinukumusta ka nga eh. Sabi ko, okay ka naman. Nagbilin nga raw si Aling Clarita na kapag nakita ka ni Aling Nena, iparating sa'yo ang pangungumusta niya. Hoy, hindi mo ba siya tinatawagan? Eh, busy ako. Tsaka hindi naman pababayaan si inay ng mga kapatid ko. Simple lang naman gusto nila ang manatili sa probinsya dahil doon tahimik. At yon ang ayaw mo. Kaya ayaw mo na rin silang intindihin. Alam mo, Agnes, darating ang panahon, hahanapin mo rin ang pamilya mo. Maniwala ka! Magandang hapon po, Aling Clarita. Jonas! Dumating ka na pala galing ibang bansa. Oo, nung makalawa pa po. Buti nga ho, nakauwi ako. Marami na ho nagkakasakit dun eh. Kumusta ka naman? Babalik ka pa ba doon? Hindi na ho siguro. May ipon na naman po ako eh.
Magnenegosyo na lang ako dito sa atin. Oh, Kasama ko pa ang mga magulang at kapatid ko. buti ka pa. Iniisip mo mga magulang mo. Samantalang yung anak ko, hindi man lang makaalalang tumawag. Siguro, asensado na siya. Kaya tuluyan na tayong kinalimutan. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ang aking anak? Wala pong nagbabago sa damdamin ko, Aling Clarita. Siya lang ang nakipag-break at lumimot sa akin. Ay, may dala nga po pala ako para sa inyo. Pwede po bang tumuloy? Ay, nako, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Halika, halika. Tuloy ka. Dito tayo sa loob magkwentuhan. Hello? Aida, kumusta ka na, friend? Ay, okay naman, Agnes. Umuwi na ako dito sa probinsya. Ha? Umuwi ka? Oo, 3 days na. Tinext ko sa'yo ah. Sabi ko pa nga, baka may gusto ka ipadala o ipasabi sa pamilya mo. Kaya lang, hindi ka naman sumasagot. Nasa Tagaytay ako. Kasama ko yung iba kong mga kaibigan, kaya hindi ko napansin yung text mo. Sorry, ha. Ay, okay lang. Kailan balik mo dito? Hindi na ako babalik dyan. Dito na lang ako tatanggap ng tahiin. Dala ko naman ang sewing machine ko eh. Mag-isa na lang pala ako dito. Ay, kumusta ka na nga pala dyan? Ito nga, may sakit ako. Nilalagnat. Inuubot sinisipon. Ay, ganun? Hindi ba masakit ang katawan mo? Ano, may panlasa ka ba? Ayun na nga, masakit na ang katawan ko eh. Tsaka wala akong ganang kumain. Oo. Kahit nga nasa harap ko na yung pagkain, wala pa rin akong pang-amoy. Pareho lang tayong nasa hospital ngayon, Agnes. Ha? Ibig mo sabihin, meron ka rin COVID? Oo, mabuti na nga lang. Hindi ko nahawa ang pamilya ko. Ay, ano ba yan? Bakit naman pareho pa tayo nagkasakit ng ganito? Paano ako ngayon? Yung mga pangangailangan ko. Gawan mo na lang muna ng paraan. Bentang mo yung sasakyan mo. Dali namang ibalik yan kapag nakauwi na ako dyan. Ano? Nasa ospital ang anak ko dahil may COVID. Opo, Aling Clarita. Nakakatawagan ko siya, kaya alam ko po yung mga nangyayari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Hindi ko man lang siya madalaw at maalagaan. Bawal ho talagang dalawin ng mga may ganong sakit eh. Maaari mo bang ibigay sa akin ang number niya? Para naman makausap ko ang aking si Agnes. Hindi po niya binigay sa inyo bago niyang number? Hindi eh. Kaya nga halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakakausap. Ay, ang kaibigan ko. Nalunod sa kaginhawang tinatamasa niya. Kaya pati kayo, kinalimutan. Ay, napakahirap pala ng ganitong sakit. Malungkot dito sa ospital. Walang pwedeng dumalaw. Kahit hindi naman malala ang COVID. Buti pa si Aida masaya sa probinsya. Nalulungkot ako. Hindi ko na rin makausap si Roger. Nabasa ko sa post niya doon sa kanyang FB account. Masama ang kanyang lagay. May tumatawag sa cellphone ko. Si Inay. Oo, siya yun. Kabisado ko number niya. Tinawagan ako ng nanay ko. Kahit na nga, nagpalit ako ng SIM card para maiwasan ko siya makausap. Sasagutin ko. Hello?
Hello, anak. Kumusta ka na? Hiningi ko kay Aida ang bago mong number, kaya natawagan kita. Nay ko. Lakasan mo ang loob mo. Gagaling ka rin sa sakit na yan. Alam mo, lagi kitang ipinapanalangin. Araw-gabi, anak ko. Sorry po sa mga pag-iwas ko sa inyo, inay. At sa hindi ko pakikinig. Sorry po. Natutuwa ako't gumaling ka na sa COVID, Agnes, kahit na nga mababakante na ang bahay ko dahil uuwi ka na sa probinsya ninyo. Gusto ko na po kasi muling makasama ang pamilya ko, Mang David. Tama po si Aida sa sinabi niya na darating ang panahon, hahanapin ko ang aking pamilya. At ngayon na po yung panahon na yun. Totoo namang walang maitutumbas na salapi sa pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating pamilya. Kaya hindi sila dapat ipagpalit sa sino man o ano pa man. Pero nagawa ko po yan sa kanila. Kaya nga, gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Mabuti yan. O si Roger? Ay, patay na po siya. Yun po yung nakita ko sa post sa social media ng kanyang pamilya. Salamat at bumalik ka na, Ay, patawad po sa mga kasalanan ko. Ay, di ba sabi ko sa'yo nung magkausap tayo sa cellphone, kalimutan na natin yun. Ay, ang importante, nagbalik ka na. Opo, at hindi na po ako aalis pa. Hindi na. Narito ka daw sa tabing dagat, sabi ni Aling Clarita. Kaya sumunda ko dito. Oo, Jonas. Kasi gusto ko mag-relax. Sabi ng nanay mo, hindi ka na raw aalis pa. Oo. Kasi napatunayan ko na hindi pala sapat na maabot mo yung pangarap mo nang wala ang iyong pamilya. Kaya nagpasya ako na magbagong buhay na. Agnes, pwede mo ba uli akong bigyan ng bahagi sa buhay mo? Marumi na ako, Jonas. Oo, waitress lang ako nung una, pero ginamit ko yung sarili ko para makuha yung mga gusto ko. Agnes, handa akong kalimutan ng lahat ng yun at samahan ka sa iyong pagbabagong buhay. Kasal na kami ngayon ni Jonas at dinadala ko ang una naming supling. Naging madilim man ang buhay ko noon dahil sa aking ambisyon. Pinagliwanag naman niya ito ngayon. Ako po si Agnes at ito ang aking buhay. May mga pagkakataon na nasa simpleng pangarap matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Marig Siganap, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho,
Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Agnes. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.